Nagsisimula ang pelikulang Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith, 3 taon matapos ang mga pangyayari sa Attack of the Clones. Ang Supreme Chancellor ng Galactic Republic na si Palpatine ay dinukot ng isang commander ng mga droid na kilala bilang si General Grievous. Upang iligtas siya, ipinadala ang 2 Jedi sa isang mapanganib na misyon. Ang 2 Jedi na iyon ay sina Obi-Wan Kenobi at Anakin Skywalker. Sa himpapawid ng planetang Coruscant, nakipaglaban ang 2 Jedi sa matinding bakbakan laban sa mga puwersang droid ng Trade Federation. Habang sumusulong sila sa gitna ng depensa ng kalaban, nawasak nila ang ilang droid fighters at kalaunan ay nakapasok sa napakalaking flagship ng Trade Federation. Matapos malampasan ang ilang grupo ng mga battle droid, nakapasok sila sa command ship ng kalaban. Pagdating sa loob, inutusan ni Obi-Wan at Anakin ang kanilang kasamang droid na manatili muna sa hangar habang sila ay magpapatuloy ng mag-isa. Ang kanilang layunin ay marating ang silid kung saan bihag si Palpatine. Hindi nagtagal, matagumpay nilang natagpuan si Palpatine. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Count Dooku, na kilala rin bilang Darth Tyrannus, upang harapin sila. Agad na pinaandar ni Obi-Wan at Anakin ang kanilang mga lightsaber, at nagsimula ang isang matinding tunggalian. Sa gitna ng labanan, mabilis na nagkaroon ng kalamangan si Dooku laban kay Obi-Wan. Gamit ang Force, ibinato niya si Obi-Wan sa kabilang bahagi ng silid at dinaganan ito ng isang malaking piraso ng bakal, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nang makita ni Anakin na natalo ang kanyang guro, napuno siya ng galit. Agad siyang naglunsad ng walang tigil na pag-atake kay Dooku at kalaunan ay naputol niya ang magkabilang kamay ng Sith Lord. Dahil wala nang kakayahang lumaban, lumuhad si Dooku sa kanilang harapan. Sa sandaling iyon, inutusan ni Palpatine si Anakin na patayin ito. Nag-alinlangan si Anakin at iginiit niyang hindi paraan ng mga Jedi ang pagpatay sa isang walang kalaban-labang bilanggo. Ngunit patuloy siyang hinimok ni Palpatine at paulit-ulit na inudyok na tapusin si Dooku. Sa huli, nagpadaig si Anakin sa tukso at pinatay niya si Count Dooku. Pagkatapos nito, umalis sina Anakin at Palpatine sa silid habang binubuhat ang walang malay na si Obi-Wan. Bigla namang niyanig ang barko dahil sa mabibigat na pag-atake ng mga puwersa ng Republic, dahilan upang mawalan ng balanse ang buong sasakyan. Dahil dito, nadulas ang 3 at muntik nang mahulog sa isang turbo lift shaft. Sa kabutihang palad, nagawa ni Anakin na hilahin pabalik sina Palpatine at Obi-Wan bago pa sila tuluyang mahulog. Ilang sandali pa, naipit sila sa likod ng isang energy shield na kontrolado ni General Grievous. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga battle droid at nahuli rin ang kanilang kasamang droid. Pagkatapos nito, dinala ang 4 na bihag sa harapan ni General Grievous. Sa mismong sandaling iyon, nagpakawala si R2-D2 ng malakas na kuryente laban sa mga droid guard, na nagdulot ng sapat na kaguluhan upang makalaya sina Obi-Wan at Anakin. Agad na sumiklab ang isa na namang matinding labanan. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, sinamantala ni Grievous ang pagkakataon. Binasag niya ang isang malapit na bintana at tumakas sa pamamagitan nito. Agad siyang sumakay sa isang escape pod at nilisan ang nasisirang flagship. Samantala, patuloy na nagtamo ng matinding pinsala ang napakalaking command ship at nagsimulang bumagsak ng wala ng kontrol patungo sa planeta sa ibaba. Bilang isang napakahusay na piloto, agad na inako ni Anakin ang kontrol sa sirang sasakyan. Kahit na malapit na itong tuluyang masira, matagumpay niya itong nag-abayan sa gitna ng kaguluhan at ligtas na naipalanding sa isang Republic cruiser. Matapos ang insidente, bumalik si Obi-Wan sa Jedi Temple upang iulat na nakatakas si General Grievous. Samantala, lihim namang nakipagkita si Anakin sa kanyang asawa na si Padme Amidala. Hanggang ngayon ay patuloy nilang itinatago ang kanilang relasyon dahil mahigpit na ipinagbabawal sa mga Jedi ang pag-aasawa. Sa kanilang pagkikita, ibinunyag ni Padme na siya ay buntis at nagdadalang tao ng kambal. Nang marinig ito ni Anakin, labis siyang napuno ng saya. Sa kabilang banda, dumating si General Grievous sa planetang Utapau. Doon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Darth Sidious, na nag-utos sa kanya na ilipat ang mga pinuno ng Separatists sa planetang Mustafar. Ipinaliwanag din ni Sidious na kinakailangan ang pagkamatay ni Count Dooku dahil nakahanap na siya ng bagong apprentice, isang mas bata at higit na mas makapangyarihan. Nang gabing iyon, nakaranas si Anakin ng isang nakakatakot na pangitain.
Sa kanyang panaginip, nakita niyang namamatay si Padme ilang sandali matapos nitong isilang ang kanilang mga anak. Bigla siyang nagising, puno ng takot at hindi maalis sa isip ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, hinanap ni Anakin si Grandmaster Yoda at ibinahagi rito ang kanyang nakakatakot na pangitain. Binalaan siya ni Yoda na maging maingat at ipinaliwanag na ang takot na mawalan ng isang mahal sa buhay ay maaaring magtulak sa isang Jedi sa mapanganib na landas at kalaunan ay humantong sa dark side ng Force. Hindi nagtagal, ipinatawag ni Palpatine si Anakin para sa isang pribadong pagpupulong. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Palpatine na balak niyang italaga si Anakin bilang kanyang personal na kinatawan sa Jedi Council. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtungo si Anakin sa Jedi Council at humiling ng pahintulot upang magsilbi bilang personal na kinatawan ni Palpatine. Natural na hindi maganda ang naging pagtanggap ni na Grandmaster Yoda at Mace Windu sa kahilingang iyon. Hindi lamang nila tinanggihang suportahan ang appointment ni Anakin, kundi tumanggi rin silang ibigay sa kanya ang ranggo ng Jedi Master. Labis itong ikinadismaya ni Anakin, lalo na dahil naniniwala siyang karapat-dapat na siya sa titulong iyon dahil sa kanyang mga nagawa. Pagkatapos nito, ibinalik ng Jedi Council ang kanilang focus sa paghahanap kay General Grievous, isang misyon na ipagkakatiwala kay Obi-Wan. Kasabay nito, naghahanda si Master Yoda na pamunuan ang isang batalyon ng mga Republic Clone Troopers patungo sa planetang Kashyyyk upang tulungan ang mga Wookiee laban sa napakalaking pag-atake ng mga Separatists. Samantala, inatasan si Anakin na manatili sa Coruscant at ipagpatuloy ang babantay kay Palpatine. Lalo lamang nitong inini si Anakin. Muli na naman kasi, sa halip na ipadala sa isang mahalagang misyon, inuutusan siyang manatili at magsilbing tagapagbantay. Pagkatapos ng pagpupulong, kinausap ni Obi-Wan si Anakin ng pribado at hiniling na bantayan niya si Palpatine. Nagsisimula na kasing maghinala si Obi-Wan at ang iba pang Jedi sa sobrang lapit na relasyon ng Chancellor at ni Anakin. Nang gabing iyon, nakipagkita si Anakin kay Palpatine sa isang pagtatanghal ng opera. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Palpatine na natuntun na ang kinaroroonan ni General Grievous sa planetang Utapau. Kalaunan, naging mas personal ang kanilang usapan. Nagsimulang magsalita si Palpatine tungkol sa pagkakatulad ng mga Sith at Jedi. Ikinwento niya kay Anakin ang alamat ni Darth Plagueis the Wise, isang makapangyarihang Sith Lord na sinasabing may kakayahang pigilan ang pagkamatay ng mga taong mahalaga sa kanya. Agad na nakuha ng kwento ang atensyon ni Anakin. Tuwirang tinamaan nito ang kanyang pinakamalalim na takot, ang posibilidad na mawala si Padme. Ang ideyang maaaring taglay ng dark side ng Force ang kapangyarihang iligtas siya ay nagtanim ng isang mapanganib na kaisipan sa kanyang isip. Pagsapit ng sumunod na umaga, kararating na si Grandmaster Yoda sa Kashyyyk. Hindi nagtagal, nagsagawa ng pagpupulong ang Jedi Council sa pamamagitan ng isang holographic conference. Sa pagpupulong, iniulat ni Anakin na nagtatago si General Grievous sa Utapau. Dahil tiwala siya sa kanyang kakayahan, voluntaryo niyang inalalayan ang sarili upang pamunuan ang misyon at hulihin mismo si Grievous. Ngunit mariing tinanggihan ni Mace Windu ang mungkahing iyon at si Obi-Wan ang pinili upang maisagawa ang operasyon. Matapos ang pagpupulong, naghanda sina Yoda, at ang mga mandirigmang Wookiee, kabilang si Chewbacca, para sa nalalapit na labanan. Sama-sama nilang hinarap ang napakalaking hukbo ng mga droid na nagtatangkang sumakop sa Kashyyyk at palayasin ang mga Wookiee mula sa kanilang sariling planeta. Kararating na si Obi-Wan sa Utapau. Habang nakasakay sa isang higanteng nilalang nakahawig ng butiki na nagngangalang Boga, sinimulan niyang hanapin si General Grievous. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Obi-Wan si Grievous at ang kanyang mga tauhan na sama-samang pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa labanan. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Obi-Wan pababa sa kanilang kinaroroonan at nagsagawa ng biglaang pag-atake. Agad na sumiklab ang labanan. Your move. Nagawa ni Obi-Wan na putulin ang dalawa sa mekanikal na kamay ni Grievous, dahilan upang mapilitang umatras at magdepensa ang cyborg na general. Kasabay nito, dumating ang isang batalyon ng mga Republic Clone Troopers na pinamumunuan ni Commander Cody upang suportahan ang pag-atake. Nang mapagtanto ni Grievous na unti-unti nang pumapabor sa kalaban ang sitwasyon, sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang napakalaking wheelbike. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Obi-Wan habang nakasakay kay Boga. Sa gitna ng matinding habulan, tumalon si Obi-Wan papunta sa sasakyan ni Grievous at muli silang nagharap sa isang mabagsik na labanan. Kalaunan, pareho silang bumagsak sa lupa, ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang tunggalian.
Sa huli, si Obi-Wan ang nagwagi. Gamit ang isang blaster na kanyang napulot habang naglalaban, direkta niyang pinaputukan ang nakalantad na dibdib ni Grievous, sinira ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan, at tuluyang pinatay ang commander ng mga Separatist. Samantala, ipinaalam ni Anakin kay Palpatine na si Obi-Wan ang napiling maisagawa ang misyon laban kay General Grievous sa halip na siya. Muling nagsimulang magsalita si Palpatine tungkol sa Force at sa kapangyarihan ng Dark Side. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, tuluyan nang napagtanto ni Anakin ang katotohanan. Naalala niya ang babala ng mga Jedi na may isang Sith Lord na nagtatago sa loob ng Galactic Senate, at doon niya napagtantong si Palpatine mismo ang Sith Lord na matagal na nilang hinahanap. Agad na pinaandar ni Anakin ang kanyang lightsaber at naghanda upang harapin siya. Ngunit nanatiling kalmado si Palpatine. Sa halip na lumaban, sinubukan niyang hikayatin si Anakin. Iginiit niya na ang dark side ng Force ay nagtataglay ng kaalamang higit pa sa nauunawaan ng mga Jedi. Ayon kay Palpatine, ang mga kapangyarihang iyon ay maaaring magbigay kay Anakin ng kakayahang protektahan ang mga taong mahal niya at maging iligtas si Padme mula sa kamatayang nakita niya sa kanyang mga pangitain. Napakalakas ng tukso ng mga salitang iyon. Bagamat nababagabag sa kanyang natuklasan, nagpasya si Anakin na huwag siyang atakihin. Sa halip, umalis siya at agad na nagtungo kay Mace Windu. Pagkakita kay Windu, ibinunyag ni Anakin ang katotohanan, na si Palpatine ang Sith Lord na kilala rin bilang Darth Sidious, na matagal nang pinaghahanap ng mga Jedi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Windu. Tinipon niya ang ilang Jedi Masters at naghanda upang arestuhin ang Chancellor. Bago sila umalis, nag-alok si Anakin na samahan sila at tumulong sa pagharap kay Palpatine. Muli na namang tumanggi si Windu. Sinabi niya kay Anakin na manatili na lamang sa kinaroroonan nito dahil nararamdaman niya ang matinding takot at kadilimang namumuo sa kanyang kalooban. Hindi lubos na nagtitiwala si Windu sa paghuhusga ni Anakin sa ganito kaalagang sitwasyon. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga Jedi Masters sa opisina ni Palpatine habang naiwan si Anakin sa silid ng Jedi Council. Habang naghihintay siyang mag-isa, lalo lamang siyang nabalot ng pag-aalala. Patuloy siyang nag-isip at nahirapang magpasya kung ano ang dapat niyang gawin. Muling bumalik sa kanyang isip ang nakakatakot na pangitain tungkol sa pagkamatay ni Padme. Napagtanto ni Anakin na kapag nagtagumpay si Windu na patayin si Palpatine, mawawala ng tuluyan ang pagkakataon niyang matutunan ang mga lihim ng dark side at ang posibleng paraan upang maililigtas si Padme. Dahil sa matinding takot at desperasyon, mabilis siyang lumabas ng silid ng Jedi Council at nagtungo sa opisina ni Palpatine, determinadong pigilan si Windu bago pa maging huli ang lahat. Samantala, dumating sina Windu at ilang Jedi Masters sa opisina ni Palpatine upang arestuhin siya. Ngunit bigla na lamang pinaandar ni Palpatine ang kanyang lightsaber at nagsagawa ng mabangis na pag-atake laban sa kanila. Napakaikli ngunit napakabangis ng naging labanan. Isa-isang napatay ang mga Jedi Masters hanggang sa si Mace Windu na lamang ang natitirang nakatayo. Nakipagsagupaan siya kay Palpatine sa isang matinding tunggalian ng lightsaber at kalaunan ay nagkaroon ng kalamangan na nagtulak sa Sith Lord sa isang sulok. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Anakin at nakita niya si Windu na nakatutok ang lightsaber sa leeg ni Palpatine. Dahil desperado ng mabuhay, nagpakawala si Palpatine ng rumaragas ang Force Lightning laban kay Windu. Ngunit mahusay itong naisalag ni Windu at naibalik ang pag-atake pabalik sa Sith Lord. Dahil dito, tumama ang kidlat sa sariling katawan ni Palpatine, at unti-unting nasunog at nagkaroon ng matinding peklat ang kanyang mukha hanggang sa tuluyan itong maging nakakatakot at deformado. Lumapit si Anakin at nakiusap kay Windu na huwag patayin si Palpatine. Iginiit niya na dapat itong litisin sa halip na agad na hatulan ng kamatayan. Ngunit tumanggi si Windu. Para sa kanya, napakadelikado ng isang Sith Lord na kasing kapangyarihan ni Palpatine upang hayaang manatiling buhay. Naniniwala siyang ang tanging paraan upang maprotektahan ang kalawakan ay ang tuluyan itong alisin. Habang naghahanda si Windu na ibigay ang huling hampas, ginawa ni Anakin ang pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Mabilis niyang inundayan ng kanyang lightsaber si Windu at naputol ang kamay nito. Dahil wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili, agad na nagpakawala si Palpatine ng isa pang malakas na bug zone ng Force Lightning. Dahil sa tindi ng pag-atake, tumilapon si Windu palabas ng nabasag na bintana at nahulog sa napakalalim na bangin sa ibaba, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos ang pagkamatay ni Windu, formal na tinanggap ni Darth Sidious si Anakin bilang kanyang bagong apprentice at binigyan siya ng panibagong pangalan, Darth Vader.
Pagkatapos nito, ibinigay ni Sidious ang unang misyon ni Vader. Inutusan niya itong pamunuan ang 501st Legion sa isang pag-atake laban sa Jedi Temple bago magtungo sa Mustafar upang patayin si Nute Gunray at ang natitira pang mga pinuno ng Separatists. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Sidious sa mga clone commander sa iba't ibang panig ng kalawakan, kabilang si Commander Cody, at isinakatuparan ang Order 66. Ang lihim na utos na ito ay nag-aatas sa buong hukbo ng mga clone na talikuran ang mga Jedi at ituring silang mga traidor sa Republic na dapat patayin. Sa buong kalawakan, agad na sinunod ng mga clone ang utos. Sumunod ang isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng kalawakan, habang napakaraming Jedi ang biglaang pinagtaksilan at pinatay ng mismong mga sundalong matagal nilang nakasama at nakipaglaban sa buong panahon ng Clone Wars. Sa Kashyyyk, naramdaman ni Grandmaster Yoda ang isang matinding kaguluhan sa pamamagitan ng Force. Biglang sumiklab ang kaguluhan ng ibaling ng mga clone trooper ang kanilang mga sandata laban sa mga Wookiee at sa mga Jedi, kabilang si Yoda. Sa kabutihang palad, tinulungan ni Chewbacca at Tarful si Yoda na makatakas mula sa pananambang. Inakay nila siya patungo sa ligtas na lugar at binigyan ng isang escape pod upang makapunta siya sa isang ligtas na lokasyon na pagmamay-ari ni Senator Bail Organa. Samantala, sa Jedi Temple sa Coruscant, pinangunahan ni Darth Vader ang mga clone troopers sa isang mabagsik na pag-atake. Sama-sama nilang pinaslang ang lahat ng nasa loob, mula sa pinakabatang Jedi younglings hanggang sa mga bihasang Jedi Masters. Sa Utapau, naging target din si Obi-Wan ng Order 66. Bigla siyang pinaputukan ng mga clone trooper, ngunit nakaligtas siya sa makitid na pagkakataon. Matapos makatakas mula sa planeta, nagtungo siya sa tagwan ni Senator Organa, kung saan muli siyang nakipagkita kay Yoda. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, iminungkahi ni Obi-Wan na bumalik sila sa Coruscant at magpadala ng babalang mensahe para sa mga Jedi na maaaring nakaligtas pa. Ang mensaheng ito ay mag-uutos sa kanila na huwag nang bumalik sa Jedi Temple dahil nahulog na ito sa kamay ng kaaway. Dahil determinado silang iligtas ang anumang natitira sa Jedi Order, sumang-ayon si Yoda. Agad na naglakbay ang dalawang Jedi Master pabalik sa Coruscant. Samantala, humarap si Darth Sidious sa Galactic Senate. Sa isang makasaysayang pagpupulong, inanunsyo niya ang muling pagsasaayos ng Galactic Republic at hayagang idineklara na pinagtaksilan umano ng mga Jedi ang buong kalawakan. Ginamit niya ang krisis bilang dahilan upang gawing unang Galactic Empire ang Republic, at iniluklok ang sarili bilang Emperor nito. Kasabay nito, dumating si Darth Vader sa Mustafar at sinimulang maisagawa ang mga utos ni Sidious. Isa-isa niyang pinatay si Nute Gunray at ang iba pang mga pinuno ng Separatists, na tuluyang nagwakas sa kilusang Separatist. Pagdating ni Obi-Wan at Yoda sa Jedi Temple, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Halos wasak na ang templo at hindi mabilang na mga Jedi ang pinaslang. Dahil nais nilang malaman ang buong katotohanan sa likod ng massacre, binuksan ni Obi-Wan ang mga security recording ng templo. Habang pinapanood niya ang mga kuha, labis siyang nabigla sa kanyang natuklasan. Ipinakita ng mga recording na si Anakin Skywalker mismo ang nanguna sa pag-atake. Mas masahol pa rito, nakita ni Obi-Wan si Anakin na nakaluhod sa harapan ni Darth Sidious, na nagpapatunay na tuluyan na niyang niyakap ang dark side. Matapos malaman ang katotohanan, hinanap ni Obi-Wan si Padme Amidala at sinabi rito na bumagsak na si Anakin sa dark side ng Force. Natural lamang na tumanggi si Padme na paniwalaan iyon. Hindi niya matanggap na ang lalaking mahal niya ay kayang gumawa ng ganoong kalalaking kasamaan. Dahil dito, tumanggi siyang sabihin kay Obi-Wan kung nasaan si Anakin sa Mustafar. Dahil nais niyang malaman mismo ang katotohanan, nagpa siya si Padme na magtungo sa Mustafar. Kasama sina R2-D2 at C-3PO. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na sumakay si Obi-Wan sa kanyang sasakyan bago ito umalis. Pagdating nila sa Mustafar, agad na nagmadali si Padme upang makaharap si Anakin. Tinanong niya ito tungkol sa mga sinabi ni Obi-Wan at nakiusap na iwan na nito ang lahat. Nakiusap siya na talikuran na nila ang digmaan at umalis upang mamuhay ng mapayapa habang pinalalaki ang kanilang mga anak. Ngunit tumanggi si Anakin. Dahil lubusan na siyang nilamon ng kapangyarihan at ambisyon, iginiit niya na mas makapangyarihan na siya kaysa kay Darth Sidious. Sinabi pa niya na kung magsasama silang dalawa ni Padme, maaari nilang pamunuan ang buong kalawakan at baguhin ito ayon sa kanilang kagustuhan. Nang marinig ni Padme ang mga salitang iyon, tuluyan niyang napagtanto na totoo ang lahat ng sinabi ni Obi-Wan. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Anakin si Obi-Wan na lumalabas mula sa sasakyan ni Padme. Dahil naniwala siyang ipinagkanulo siya ni Padme, nagngit-ngit siya sa galit at ginamit ang Force upang sakalin ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos nito, humakbang si Obi-Wan at hinarap ang dati niyang alagad.
Hinamon niya si Anakin, na ngayon ay si Darth Vader na, sa isang tunggalian. Ang sumunod na labanan ay isa sa pinakamatindi at pinakamatinding sagupaan ng lightsaber sa kasaysayan ng kalawakan. Kumalat ang kanilang labanan sa buong pasilidad ng pagmimina, mula sa mga control room hanggang sa mga platapormang nakasabit sa ibabaw ng lumaragasang ilog ng kumukulong lava. Sa gitna ng kabuluhan, nataman ng lightsaber ni Vader ang isang control console, na naging dahilan upang magsara ang malalaking pintuan at magbago ang daloy ng lava sa buong pasilidad. Habang patuloy na tumataas ang lava, lalo pang naging mapanganib ang kanilang tunggalian. Sa kabila ng napakalaking kapangyarihan ni Vader, unti-unting nagkaroon ng kalamangan si Obi-Wan. Nang umabot sa sukdulan ang kanilang labanan malapit sa pampang ng lava, nakapwesto si Obi-Wan sa mas mataas na bahagi ng lugar. Punong-puno ng lungkot at panghihinayang, nakiusap si Obi-Wan sa dati niyang estudyante na tigilan na ang pakikipaglaban. Sinabi niya kay Vader na tinalikuran na nito ang lahat ng ipinaglalaban ng mga Jedi at binalaan siyang hindi siya magtatagumpay. Ngunit sa halip na makinig, inilunsad ni Vader ang kanyang huling pag-atake. Agad namang kumilos si Obi-Wan. Sa isang mabilis na hampas ng kanyang lightsaber, naputol niya ang magkabilang binti ni Vader at ang isa nitong braso. Wala nang kakayahang lumaban at nakahandusay sa gilid ng bulkan, wala nang nagawa si Vader kundi sumigaw sa matinding galit at puot laban sa dati niyang guro. Wasak ang puso sa nangyari, tumingin si Obi-Wan sa kanya at nagsabing, "Mahal kita, Anakin, para kang kapatid sa akin. Naniniwala akong ikaw ang pinili." Hindi na kayang panoorin pa ang nangyayari, tumalikod si Obi-Wan at iniwan si Anakin habang unti-unting nilalamon ng apoy ang bumagsak na Sith. Pagkatapos nito, isinama niya ang walang malay na si Padme at ibinalik ito sa kanlungan ni Senator Bail Organa. Samantala, sa Coruscant, hinarap ni Grandmaster Yoda si Darth Sidious sa loob ng gusali ng Senado. Nagharap ang dalawang pinakamakapangyarihang gumagamit ng Force sa buong kalawakan sa isang napakalaking labanan. Sa simula, nagbanggaan sila gamit lamang ang kanilang kapangyarihan sa Force, habang naghahagisa ng enerhiya at iba't ibang bagay sa isa't isa. Hindi nagtagal, lumala pa ang kanilang tunggalian at nauwi ito sa isang matinding labanan ng lightsaber. Umabot ang kanilang sagupaan sa napakalawak na bulwagan ng Senado, kung saan ginamit ni Sidious ang lahat ng kanyang kakayahan at panlilinlang. Sa gitna ng labanan, nagpakawala siya ng napakalakas na Force Lightning, dahilan upang mabitawan ni Yoda ang kanyang lightsaber. Ang sumunod na pagsabog ng enerhiya ay nagpalipad sa kanilang dalawa palayo sa isa't isa. Bumagsak si Yoda sa mas mababang bahagi ng bulwagan ng Senado habang nanatiling nasa itaas si Sidious. Nang mapagtanto ni Yoda na hindi na niya kayang talunin ang Emperor at mas mahalaga na ngayon ang mabuhay kaysa magtagumpay, tahimik siyang umatras. Iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas mula sa lugar. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya kay Bail Organa at hiniling na sunduin siya upang makaalis sila sa Coruscant bago pa sila matunten ng Empire. Samantala, pinili ni Darth Sidious na huwag nang habulin si Yoda. Sa halip, naramdaman niya sa pamamagitan ng Force na nasa matinding panganib si Darth Vader, kaya agad siyang nagtungo sa Mustafar. Pagdating sa Mustafar, natagpuan ni Sidious ang katawan ni Vader na halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog habang nakahandusay malapit sa pampang ng lava. Bagamat halos wala ng buhay si Vader, ginamit ni Sidious ang kanyang kaalaman sa Force upang mapanatili siyang buhay hanggang sa may hatid siya para sa agarang gamutan. Kasabay nito, nakarating si Obi-Wan sa Polis Massa, kung saan muli siyang nakipagkita kina Yoda at Bail Organa. Patuloy na lumalala ang kalagayan ni Padme, at napagpasyahan ng mga medical droid na kailangan ng isilang agad ang kanyang kambal. Sa gitna ng operasyon, isinilang ni Padme ang kanyang unang anak, isang lalaki. Pinangalanan niya itong Luke. Hindi nagtagal, isinilang naman ang kanyang pangalawang anak, isang babae. Pinangalanan naman itong Leia. Ilang sandali lamang matapos maisilang ang kanyang mga anak, pumanaw si Padme, at tuluyang natupad ang trahedyang matagal nang bumabagabag sa mga panaginip ni Anakin. Samantala, sumailalim si Vader sa sunod-sunod na komplikadong operasyon upang maililigtas ang kanyang buhay. Iniutos ni Sidious ang pagbuo ng isang bagong mekanikal na katawan para sa kanyang apprentice. Nilagyan si Vader ng mga cybernetic na braso at binti, isang mekanikal na sistemang panghinga, at ang tanyag na itim na baluti at helmet na magiging simbolo niya sa mga darating na taon. Nang tuluyan ng magkamalay si Vader, ang una niyang itinanong ay tungkol kay Padme.
Malamig na sinabi ni Sidious na patay na si Padme at iginiit pa na si Vader mismo ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lubos itong nagwasak sa kanyang kalooban. Dahil sa matinding lungkot, galit, at pagkakasala, nagpakawala si Vader ng napakalakas na bug zone ng Force. Nadurog at nawasak ang mga makinaryang nakapaligid sa kanya habang tuluyan siyang nilamon ng kanyang emosyon. Kinabukasan, nagtipon sina Yoda, Obi-Wan, at Bail Organa upang pag-usapan ang kinabukasan ni Luke at Leia. Upang maprotektahan sila mula sa Empire at sa kanilang ama, iminungkahi ni Yoda na paghiwalayin ang kambal at itago sila sa magkaibang lugar. Nagboluntaryo si Bail Organa na ampunan si Leia. Malugod itong tinanggap ng lahat, lalo na't matagal nang ninanais nila ng kanyang asawa na magkaroon ng anak na babae. Para naman kay Luke, inatasan ni Yoda si Obi-Wan na dalhin siya sa kanyang mga kamag-anak sa desyertong planeta ng Tatooine. Doon siya palalakihin ni Owen Lars at Beru Lars, malayo sa abot ng Empire. Bago umalis si Obi-Wan, ibinigay sa kanya ni Yoda ang kanyang huling tungkulin. Inutusan niya si Obi-Wan na simulan ang pagsasanay sa landas tungo sa immortalidad habang namumuhay sa pagtatapon sa Tatooine. Ang magiging gabay niya ay ang kanyang dating guro na si Qui-Gon Jinn, na ang espiritu ay naging kaisa na ng Force. Ipinangako ni Yoda na tuturuan niya si Obi-Wan kung paano makipag-ugnayan kay Qui-Gon at ipagpatuloy ang pagkatuto mula rito. Samantala, sa planetang Naboo, idinaos ang libing ni Padme Amidala. Nagtipon ang kanyang mga kaibigan, mga kaalyado, at napakaraming nagdadalamati upang magbigay ng kanilang huling pagpupugay. Kabilang sa mga dumalo sina Jar Jar Binks, Boss Nass, at marami pang iba na nakakilala at nagmalasakit sa kanya. Habang pumapasok ang kalawakan sa madilim na panahon ng Empire, sinimulan ni Luke at Leia ang magkahiwalay na paglalakbay na balang araw ay magbabago sa kapalaran ng buong kalawakan. At dito nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dan Lestino, Dark Nero, Fernando, Jack Brownie's Channel, Rafi Desen, Natural Arellano, Angelica Maglapay from Anafunan Etiague Isabela, Circle Able Grace Nadella from City of Naga Cebu, Kevin Gages Channel from Riyadh Saudi, 112 Roblox Player from Malabon, Renan Kang Serias from Mandog Davao City, Chennai from Loocopon, at Trino Pacquiao from Iligan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.